Ang manugang na lihim na umibig sa biyenan. Ang nakakagulat na katotohanan sa likod nito kinagulat ng lahat. Si Ana ay ikinasal sa edad na 21 sa mismong edad kung kailan nangangarap pa ang karamihan ng matatamis na bagay tungkol sa pag-asawa. Ngunit naiba siya, hindi siya nagpakasal dahil sa naglalagablab na pag-ibig kundi dahil sa paggalang at responsibilidad nais niyang makaroon ng kaunting karangalan ang kanyang mga magulang sa kanilang mga kamag-anak. Ang kanyang asawa si Marco na isang inhinyero ng malalaking proyekto ay 5 taong mas matanda sa kanya at madalas umalis para sa trabaho. Ang 3 palapag na bahay sa bayan ng San Jose, Laguna kung saan siya naging manugang ay mukhang marilag sa labas ngunit sa loob ay malamig at tahimik tila matagal ng walang halakak ng babae. Maagang namatay ang kanyang biyenang babae na hindi kailanman nakilala ni Ana. Ang biyenan niyang, si Mang Carlos, 68 taong gulang, isang lalaking may buhok na kulay, asin at paminta, ay disiplinado, tahimik at napakatahimik, kaya hindi niya alam kung tatawagin ba niya itong tatay o babatian lang bilang isang estranghero na kasama niya sa bahay. Sa unang araw niya bilang manugang labis siyang nerbiyoso at nabasag ang isang antigong mangkok sa cabinet ng kusina. Nataranta siya at yumuko upang humingi ng paumanhin ngunit tiningnan lamang siya nito walang imik at tahimik na kinuha ang walis upang maglinis. Walang paninisi, walang masamang tingin, walang kahit anong mabigat na salita. Ngunit ang mismong katahimikan na iyon ang nagpatakot sa kanya. Pagkatapos ng kasal 2 linggo lang umalis si Marco patungong Japan upang pangasiwaan ang isang malaking proyekto. Nang magpaalam sinabi lamang niya, Ana, ingatan mo ang bahay. Medyo masungit si tatay ngunit hindi siya namumuhi ng walang dahilan. Kaya ang batang babaeng bagong kasal ay kailangang manirahan mag-isa kasama ang tanging lalaki na natitira sa bahay na iyon. Sa simula pinaginhawa ni Ana ang kanyang sarili na sigurado siyang masasanay din. Ngunit habang tumatagal siya sa bahay mas lalo niyang naramdaman na napakaraming puwang doon. Ang malumang frame ng larawan ay may alikabok at ang mga hapunan ay 2 lamang silang makaharap ngunit halos walang nagsasalita ng higit sa 3 pangungusap. At lalo na ang mamata ni Mang Carlos ay laging tahimik at mahirap. Hulaan tila may malalim siyang itinatago na hindi niya maabot. Hindi mahal ni Ana ang kanyang biyenan at wala siyang ganong intensyon, ngunit ang matinding kalungkutan, ang mahabang katahimikan at ang maliliit na kilos na tila walang pinsala ay unti-unting nagpalap sa kanyang puso ng isang hindi malinaw na damdamin na ipinagbabawal ngunit hindi mapigilan. At dumating ang araw na napagtanto niya na ang kanyang puso ay hindi na bumibilis kapag naririnig ang boses ng kanyang asawa sa telepono, sa halip ay naninikip. Sa bawat pagubo ni Mang Carlos sa malamig na gabi tumitibo ang kanyang puso. Si Ana ay pumasok sa bahay na iyon sa mismong araw ng tagulan. Ang ulan sa San Jose sa simulang tagulan ay hindi malakas ngunit matagal na bumuhos. Bumaba siya mula sa sasakyang pangkasal, ang kanyang puting bestida ay bahagyang basa sa laylayan at hawak pa rin niya ang pumpon ng mga daisy na hindi pa nalalanta. Ang sumalubong sa kanya ay hindi ang kanyang asawa kundi si Mang Carlos, ang kanyang biyenan. May hawak itong itim na payong at ang mamata nito ay seryoso. Pasok ka, baka lamigin ka. 3 salita lamang iyon ngunit iyon ang unang beses na kinausap siya nito mula nung una silang nagkita. Ang 3 palapak na bahay ay lumang estilo, may malit na bakuran na may mga punong buko ang pader na apog ay kumupas na at ang tunog ng pendulum clock ay regular na tumutunog bawat oras. Lahat ng bagay sa bahay ay mayos at malinis ngunit kulang sa presensya ng isang babae. Sa unang hapunan bilang manugang, si Ana ay nerbyosong namitas ng gulay, nanginginig ang makamay dahil sa unang pagkakataon na hinawakan niya ang kusina ng kanyang biyenan. Walang imik si Mang Carlos, tahimik lang siyang nakatayo sa likod nito, paminsan-minsan ay nagsasalin ng mainit na tubig o nagpapababa ng apoy. Hindi siya pinagalitan o tinuruan ngunit bawat maliit na kilos nito ay nagparamdam sa kanya na siya ay lubhang walang alam. Habang kumakain, ibinahagi ni Marco ang tungkol sa kanyang paparating na proyekto sa Osaka, Japan. Pilit siyang ngumiti. Si Mang Carlos ay kumuha lang isang piraso ng tokwa at inilagay sa mangkok ni Ana, pagkatapos ay bahagyang tumango, hindi nagtanong o nanisi. Ngunit bakit nakaramdam pa rin si Ana ng malaking puwang sa loob? Noong gabing iyon hindi pa tumitigil ang ulan, nakahiga siya sa kanyang silid sa 2 palapak, nakarinig ng patak ng tubig sa bubong na tisa. Ang kanyang asawa ay abala sa online meeting, ang ilaw sa silid ay maliwanag hanggang halos hating gabi.
Hinila ni Ana ang kumot at ipinikit ang kanyang mga mata ngunit ang kanyang puso ay hindi mapakali. Narinig niya ang tunog ni Mang Carlos sa ibabang palapak. Binubuksan ang likod na pinto upang sumalo ng tubig ulan at pagkatapos ay ang mahina nitong paubo. Hindi niya maintindihan kung bakit ang pag-ubo na iyon ay nagpapanatili sa kanyang gising at hindi makatulog. Sa mga sumunod na araw paulit-ulit lamang ang lahat. Sa umaga maagang gumigising ang kanyang asawa upang magtrabaho at si Ana ay tumutulong sa kusina. Si Mang Carlos naman ay masusing nag-aalaga ng maorkit sa harap ng bahay. Pagkatapos mag-almusal sumasakay ang kanyang asawa sa kotse upang magtungo sa meeting habang si Ana ay naiwan sa bahay kasama ang kanyang biyenan. Ang lalaki ay laging tahimik na parang anino. Sa ilang linggong pamumuhay ngang ganito nagsimula siyang makaramdam ng isang bagay. Ang katahimikan ay hindi kasing nakakatakot ng pakiramdam na nakalimutan ka. Ang kanyang asawa ay tila hindi na nagbibigay pansin sa kanya. Buong araw siyang nasa trabaho at pag-uwi sa bahay ay abala sa telepono o laptop. Tuwing gabi hindi na siya yayakapin tulad ng sa mga unang gabi ng kanilang kasal. Samantala si Mang Carlos, bagamat hindi nagsasalita ng marami ay naglalagay pa rin ng tasa ng kape na ayon sa kanyang gusto tuwing umaga. Sa tuwing nahuhugas siya pinggan tinutulungan siya nitong hugasan ang mabibigat na kaldero. Kapag naglilinis siya sahig pinapaalalahanan siya nitong iwasan ang mangga na katagong saksakan sa ilalim ng lupa. Hindi ito malinaw, na pagmamalasakit, ngunit pinaparamdam nito sa kanya na hindi siya lubos na hindi nakikita sa bahay na iyon. Nagsimulang ugaliin ni Ana ang sumilip sa silid ni Mang Carlos tuwing gabi ang dilaw na ilaw mula sa siwang ng pinto ay parang tahimik na mainit at misteryosong mga mata nito. Nang araw na iyon matindi ang sikat ng araw, buong umaga siyang nasa kusina upang magluto ng adobo gamit ang lumang resipe na itinuro ng kanyang ina. Ang init mula sa kalan ng gas ay sumasabog at ang pawis ay lumalabas sa kanyang sentido. Umaasa lang siyang makapaglutong kumpleto at mainit na pagkain para mapunan ang lumalaking puwang sa kanyang puso sa bawat araw na wala ang kanyang asawa. Ngunit nang matapos siyang sumandok ng adobo sa pinggan na hilo si Ana. Lumabo ang kanyang paningin, umalingaw-ngaw ang kanyang tainga at bago pa man niya mahawakan ang gilid ng kalan bumagsak siya sa malamig na sahig na baldosa. Nang makamali siya nakita niya ang kanyang sarili na nakahiga sa pamilyar na kama sa ikalawang palapag. Nakatakip sa kanyang dibdib ang manipis na kumot at hawak niya sa kanang kamay ang isang mainit na tuwalya. Nakaupo si Mang Carlos sa gilid ng kama, ang kanyang mukha ay seryoso, hawak pa rin ang tasang salabat. Gising ka na, uminom kang kaunting tubig para bumalik ang lakas mo. Nautal si Ana, bakit ako nandito? Hindi agad sumagot, si Mang Carlos marahan lang nitong. Inilagay ang kamay sa noo niya upang suriin ang kanyang temperatura. Ang init mula sa magaspang na kamay na iyon ay nagpapakirot sa kanyang puso. Nawalang malay, kabuti na lang at bagong dating si tatay at nakita ang pinto ng kusina na hindi nakakandado at nakita kang nakahiga sa sahig. Labis akong nag-alala. Ang boses nito ay paus ngunit may bahagyang panginginig. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Mang Carlos na wala na ang karaniwan nitong pagiging kalmado, wala na ang malamig na tingin kundi isang tunay na ama na nag-aalala sa kanyang manugang na parang tunay niyang anak na babae. Ana, bahagyang tumango si Ana, itinaas ang kamay upang takpan ang kanyang mamata, itinatago ang luhang dumaloy sa sulok ng kanyang mata. Mula ng araw na iyon nagbago ang lahat. Hindi na masyadong nagpapanatili ng distansya si Mang Carlos. Pinayuhan niya ito na huwag masyadong tumayo sa kusina, pinaalalahanan itong uminom ng tubig sa tamang oras at nagtanim pa ng isang maliit na halaman ng basil sa harap ng kusina dahil madalas itong mahilo. Maganda ito para sa presyon ng dugo. Ang kanyang asawa ay tumatawag pa rin ng video tuwing gabi ngunit karaniwan ay ilang minuto lamang at nagdadahilan na abala sa trabaho. Pilit siyang ngumiti, tumango ng parang robot, pagkatapos ay pinatay ang tawag, umupo nang mag-isa sa balkonahe, nakikinig sa tunog ng mga kuliglig mula sa malalayong bukirin. Nagsimulang makaroon siyang kakaibang ugali, ang maghintay sa pag-uwi ni Mang Carlos mula sa pamimili sa umaga upang makita kung ano ang binili nito ngayong araw, luya, bungkos ng pechay o isang bag ng matamis na kahel. Lahat ng mga iyon ay biglang naging mas nakakainit ng puso kaysa sa walang pusong mensahe nga, mahal kita, mula sa kanyang asawa. At minsan habang nahuhugas ng pinggan, nahulog niya ang baso, kumalat ang mga shards at isang matalim na piraso ang pumutol sa kanyang kamay.
Umagos ang dugo at nataranta siya. Lumapit ito mula sa likuran ng walang salita, hinawakan ang kanyang kamay, nilinis ang sugat gamit ang maligamgam na tubig asin at pagkatapos ay maingat na binenda. Kamay ngang babae, huwag mong hayaang makapeklat, mahaba pa ang buhay. Ang salitang iyon ay magaan na parang hangin, ngunit nagpatayo sa kanya ng matagal. Hindi naglakas loob si Ana na tumingin ng diretso sa mga mata nito noon. Natatakot siyang kung tumingin siya ng malalim makikita niya ang kanyang sarili doon. Nang gabing iyon biglang bumuhos ang bagyo, malakas na hangin ang umihip sa mga lumang pintuan na hindi mahigpit na nakasara. Ang sunod-sunod na kulog ay nagpauntok sa mga pintuan na lumihang nakakatakot na tunog. Nakahiga si Ana sa kama ngunit hindi makatulog. Ang kanyang asawa ay tulad ng dati nakpadala ng maikling mensahe, matulog ka na, may meeting pa ako, at pagkatapos ay nanahimik. Sakto nang pinatay niya ang telepono, nawalan din kuryente sa bahay. Isang madilim na kalungkutan ang bumalot. Huminto ang ceiling fan at ang mahinang ilaw ng lampara sa tabi ng kama ay namatay rin. Umupo si Ana nang biglaan mabilis ang tibok ng puso. Mula pagkabata ay takot na siya sa kulog at kidlat, at ngayon ay mag-isa pa siya sa gitna ng dilim ng walang kausap. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan, humawak sa banister upang hindi madulas. Pagdating niya sa landing, narinig niya ang tunog nga pinto na binubuksan sa ibaba. Si Mang Carlos iyon may hawak na flashlight, nakasuot ngang lumang t-shirt at shorts, at habang lumalabas ay mahina itong umubo. Hindi ka makatulog. Bahagyang tumango si Ana, ang boses ay mahina na parang bata, takot po ako sa kulog. Hindi ito ngumiti, lumapit lang at inabot sa kanya ang flashlight. Umakyat ka sa silid, sindihan mo ang kandila at huwag kang umupo malapit sa bintana. Madaling sumalpok ang hangin. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi siya bumalik sa kanyang silid tulad ng sinabi nito. Sa halip umupo siya sa baitang ng hagdan, yakap ang kanyang mga tuhod. Hindi pa sanay ang kanyang mata sa dilim, ngunit naramdaman niya ang presensya nito na nakaupo sa tabi niya, matatag at tahimik na parang isang matandang puno sa gabingang bagyo. Maya-maya nagsalita ito. Sa unang pagkakataon na nagkwento ang boses ay walang pagbabago. Ang nanay ni Marco ay takot din sa kulog at kidlat. Sa bawat pagdating ng bagyo, bababa siya sa kusina, magsisindi ng kandila at magkukwento ngang pabula kay Marco. Minsan pa nga ay hinawakan niya ang kamay ko at sinabi, ang kidlat ay tumatama lamang sa masasamang tao, kaya makakatiyak kang umupo sa tabi ko, mahal. Huminto ito sandali, ang mga mata ay malalim na nakatingin sa malayo. Bahagyang ngumiti si Ana, ang nanay po siguro ay napakamahiyain. Tumango ito, nakatingin pa rin sa father. Namuhay siya para sa pamilya, para sa asawa at mga anak, ngunit siya rin ang pinakamalungkot na tao na hindi kailanman napansin ng kahit sino. Pareho silang nanahimik. Ang tunog na ulan na tumatama sa bubong na yero ay parang malungkot na tunog ng piano. Hindi niya sigurado kung bakit nakuwento ito ng gabing iyon. Marahil dahil sa ulan o baka dahil ipinaalala niya rito ang isang bagay na pamilyar noon. Maya-maya mahina siyang nagtanong, kung buhay pa po si nanay noon, magiging iba po ba ang buhay ninyo? Tumingala ito sa kanya, ang mata ay nagulat. Pagkatapos ay sumagot ito, ang boses ay malalim ngunit matatag. Mas mamahalin ko pa siya at hindi ko hahayaang maranasan niya ang kalungkutan tulad ng nararanasan mo ngayon. Ang salitang iyon ay tila isang maliit na karayom na tumusok sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Ana kung dapat siyang umiyak, tumawa o tumakbo, ngunit wala siyang ginawa. Tahimik lang siyang nakaupo sa gitna ng tunog nga ulan, sa tabi nga lalaki na sa totoo lang dapat tawagin lamang na biyenan. Kinabukasan, maliwanag ang langit, ang mahinang sikat ngang araw ay tumagos sa mga buganvilya sa harap ngang bahay, naglalagay ngang nakikinang na ilaw sa baldosa. Matapos ang isang gabing may bagyo, ang hangin ay naging banayat, ngunit hindi mapakali ang puso ni Ana. Maaga siyang nagising kaysa sa karaniwan, tahimik na bumaba sa kusina upang magluto ng pritong itlog para kay Mang Carlos, ngunit pagkabukas niya ng cabinet upang hanapin ang mantika, nakita niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na nakalagay sa mataas na istante. May isang bagay na naktulak sa kanya upang humilang ang upuan at abutin ito. Luma na ang kahon, may maliit na padlock ngunit hindi nakakandado. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga lumang larawan, mga sulat kamay, at isang brown na diary na may takip na balat na may gasgas sa sulok. Hindi niya balak malusop, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nahila sa mga pahilig at malambot na mga sulat.
Mayo 8, 1998 ngayon ay nakabili ako ngang isang pares ng maliit at magandang hikaw na pilak ayon sa gusto mo. Ngumiti ka at mas naramdaman kong masaya ako kaysa sa unang sahod ko. Nang namatay ka hindi ako umiyak dahil natakot akong matakot si Marco. Ngunit nang gabing iyon umupo ako sa bintana hanggang umaga hindi natulog. Ang bawat salita ay tila gumagapa sa kanyang puso. Naisip niya ang eksena na ang tahimik na lalaking iyon ay nagkaroon ng ganoon kalambot na pag-ibig. Isang mabait na asawa, isang kumpletong pamilya at isang sugat na hindi kailanman gumaling. Bahagyang isinara ni Ana ang diary, hindi na nagbasa pa ngunit ang kanyang isip ay tila pumasok sa ibang mundo. Isang bahagi ng lakaraan ng lalaking iyon na hindi pa nahahawakan ng kahit sino. Mula ng araw na iyon hindi na niya ito tiningnan ng may pag-alinlangan tulad ng dati. Nakita niya ito bilang isang tao higit pa sa isang biyenan. Isang hapon ng weekend, habang pinupunasan ang alikabok sa mga nakasabit na larawan na pako siya nang makita ang lumang larawan ng kasal. Natigilan si Ana dahil ang mukha nga babae sa larawan ay kahawig na kahawig niya hindi sa bawat detalye kundi sa malungkot na lambing ng mamata sa banayat na ngiti na bahagya lang kumikibo ang labi, nakakapanindig balahibo ang pagkakahawig. Sakto namang pumasok si Mang Carlos. Natigilan ito nang makita siyang nakatingin sa larawan. Ang pangalan niya ay Aling Elena, namatay noong 2001, grade 5 pa lang si Marco noon. Walang sinabi si Ana at hindi na rin nakpatuloy si Mang Carlos. Tanging ang tingin lamang nito ang tahimik na parang hangin ngunit malalim na parang bangin. Nang gabing iyon habang kumakain bigla itong nagsalita, Ana, hindi mo kailangang subukan gawin ang lahat. Sapat na ang mamuhay ng tapat. Tumango siya. Ngunit puno ngang pakalito ang kanyang puso. Lalo niyang naramdaman na ang pagitan ng dalawang tao ay unti-unting lumilit hindi sa pamamagitan ng salita kundi sa pamamagitan ng mamata sa paraan ng pagbuhos nito ng kapaparasa kanya tuwing umaga sa paghimas nito sa kanyang buho na ginulongang at sa sarili. Niyang tibok ng puso na nawawalan ng direksyon sa pagitan ng dalawang tawag tatay at isang bagay na mas mahirap sabihin. Sabado noon banayad ang panahon, ang sikat ng araw ay manipis na parang seda na bumabagsak sa baldosa sa harap ng bahay. Mas maagang nagising si Mang Carlos kaysa dati. Tahimik na nagtimpla ng kape pagkatapos ay bigla itong kumatok sa kanyang silid. Kung wala kang ginagawa sumama ka sa tatay sa palengkehan, nagulat si Ana at bahagyang nahihiya. Ito ang unang pagkakataon na siya ang kusa nitong inaya na lumabas ng bahay. Hindi niya maintindihan kung bakit mabilis ang tibok ng puso niya. Mabilis siyang tumango, nagpalit ng damit na may mahabang manggas, inayos ang kanyang buhok at bumaba. Ang palengke ng San Jose ay masikip sa umaga, siksikan ang nga tao. Naririnig ang ingay ng mga nagtitinda mula sa bawat sulok. Hawak niya ang kawayang basket, naglalakad sa likuran nitong ilang hakbang. Nakasuot itong simpleng puting polo, ang lakad ay dahan-dahan at matatag tulad ng dati. Pagdating sa paboritong puwestong gulay, nakilala ang tindera si Mang Carlos at ngumiti ng masigla. Naku, dinala niyo po pala ang manugang niyo sa palengke, ang ganda, parang tunay na anak niyo, nagulat si Ana. Pilit siyang ngumiti mahigpit na humawak sa hawakan ng basket. Si Mang Carlos naman ay bahagyang ngumiti lang, hindi sumasagot o kinukumpirma. Tiningnan niya si Ana, ang mamata ay hindi mabasa. Sumunod ang mapuwesto ang isda, karne at prutas. Sa lahat ng dako tinatanong ng gataw, anak niyo ba yan sir? Asawa ni Marco, bata pa pero ang sipag. Ang ganda ng samahan ng mag-ama sa pamimili. Nagsimulang maramdaman ni Ana na lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Nakakatuwa, pakinggan ang mga papuri, ngunit bakit parang tumutusok sa kanyang puso. Nakikita rin ba nga iba ang relasyon niya at Mang Carlos, hindi lang simpleng biyenan manugang. Tahimik siyang yumuko at lumakat ng mas mabilis. Ngunit mahina siyang tinawag ni Mang Carlos, dahan-dahan lang, siksikan, madaling masagi. Ang boses nito ay kalmado pa rin ngunit kakaibang malapit. Tumingala si Ana at nakita niyang may hawak itong botengang tubig para sa kanya. Ang mamatang iyon, ang tingin na iyon ay hindi na katulad ng sa isang matandang ama. Sa pag-uwi tahimik pa rin ang dalawa, ngunit ang pagitan nila ay hindi na 1 metro at kalahati. Pagdating sa bakuran, pumasok siya sa kusina upang ayusin ang bagong bili niyang lotus, ngunit nang lumingon siya nakita niya itong nakatayo sa gitna ng bakuran, nakatingin sa kanya. Walang imik, tanging isang tahimik na tingin, ngunit may daan-daang bagay sa likod niyon. Nang gabing iyon, habang ang kanyang asawa ay tumatawag at nagtatanong ng ilang di gaanong mahalagang bagay, napalingon siya kay Mang Carlos na nagbabasa ng pahayagan sa sofa sa sala.
Pinatay ang kanyang asawa ang tawag wala pang 3 minuto, samantalang tahimik na tumayo si Mang Carlos at dinala ang mainit pang tasa ang kape sa kanyang mesa. Maganda ang lotus ngunit huwag kalimutan palitan ang tubig sa fase araw-araw hamalungkot tignan ang lanta na bulaklak. Narinig niya ang salitang iyon at nanikip ang kanyang ilong. Dahil siya mismo ay unti-unting nalalanta sa isang malamig na kasal at tanging ito lamang ang lalaking sa tingin niya ay malayo ang nagparamdam sa kanya na siya ay pinapahalagahan at nakikita. Nang tanghalian na iyon biglang luminaw ang kalangitan sa San Jose pagkatapos ng ulan sa gabi. Ang sikat ng araw ay humaba sa madilim na pulang bubong na tisa tumagos sa bawat siwang ng dahon nagbigay ngang. Gininto ang ilaw sa balkonahe na parang pulot. Maagang nagising si Ana planong maglutong ginataang isda isang ulam na dating nilulutong kanyang ina tuwing malamig ang panahon. Ngunit matagal na siyang walang pagkakataon na matikman muli ang lasa na iyon. Nais niyang subukang gawin muli hindi para sa iba kundi para sa kanyang sarili. Ngunit sa kaibuturan nito mayroon ding bahagi para kay Mang Carlos. Tahimik siyang pumasok sa kusina itinaas ang kanyang manggas inayos, ang kanyang buhok sa likod ng kanyang batok. Ang kanyang makamay ay nerbyosong naglilinis ng isda hindi pa sanay kaya tumalsik ang makaliskis sa kanyang apron. Sakto namang narinig ang pamilyar na yabak mula sa bakuran. Nakatayo si Mang Carlos sa harap ng pintuan ng kusina nakasuot ng simpleng puting polo hawa ang basket ng gulay ang mga mata ay nakatingin sa kanya. Malansa ang isda kung matagal na ganyan. May luya bahayaan mong ako na ang gumawa. Bago pa man siya makasagot, lumapit na ito na hugas ng kamay at dahan-dahang kinuha ang kutsilyo upang hiwain ang luya. Ang manipis na hiwa ang luya ay regular na bumabagsak sa chopping board. Sa sandaling iyon nakatayo si Ana nakatingin dito at bigla na lamang ay bahagyang kumirot ang kanyang puso. Hindi niya kailanman inisip na darating ang araw na kasama niya si Mang Carlos, ang kanyang biyenan na nagluluto na parang 2 taong matagal nang makasama. Ang pakiramdam ay hindi pilit hindi nahihiya kundi kakaibang mainit. Nang dumating sa bahagi ng pagluto ng isda yumuko siya upang kunin ang palayo na luwad at sa parehong sandali inabot din nito ang bote ng patis. Nakadikit ang 2 kamay isang bahagyang pagdampi lamang ngunit huminto ang kanyang puso. Ibinawi niya ang kanyang kamay na mula ang kanyang mukha na kunwari na abala sa pagkuhang sandok, walang nagsalita. Ngunit sa kusina na iyon may isang bagay, na dahan-dahang nagbabago isang bagay na hindi matukoy ang pangalan. Ngunit malinaw itong naroon malinaw at matindi tulad ng masarap na patis sa kumukulong isda sa palayok. Nang tanghalian na iyon kakaibang sarap ng ginataang isda. Dahan-dahan itong kumain kumukuha ng pirasong ang isda para sa kanya at mahinang nagsalita, sa unang luto pa lang napakahusay mo na parang ang nanay niya nun. Ngumiti si Ana bumigat ang kanyang puso. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa mga mata nito natatakot na makita ang anino ng babae nun at natatakot din na makita ang kanyang sariling anino sa kasalukuyan. Nang hapong iyon lumamig ang panahon. Habang nagtitiklop siya ng damit pumasok ito mula sa labas may hawak na maliit na boto na lotion. Panahon ito ngang pakabita ngang balatuyo ang iyong makamay gamitin mo ito. Nagulat si Ana kinuha niya ang lotion at mahinang nagtanong napansin niyo po iyon. Bahagya itong ngumiti dahan-dahang sumagot. Dahil noong araw hindi ako nakapagbigay pansin ng sapat kaya ngayon ang anumang magagawa kong mas mahusay ay ayaw ko nang palampasin pa. Narinig ito ni Ana at tila may pumiga ng mahina sa kanyang dibdib. Bawat salita nito ay hindi marikit ngunit nagpapakirot sa puso ng tao. Nang gabing iyon nagpadala ng maikling mensahe ang kanyang asawa, may emergency meeting ako hindi ako makakawi ngayong weekend. Walang tanong kung kumain na siya kung matutulog na o kung ayos ka lang ba siya. Pinatay ni Ana ang telepono nang walang ganang sumagot. Lumingon siya sa sala kung saan nakaupo pa rin si Mang Carlos. Nagbabasa ng pahayagan ng ilaw ay tumatama sa tahimik at puno ng pag-isip nitong mukha. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Nakabukas ang kanyang mamata nakatingin sa kisame. Paulit-ulit sa kanyang isip, ang malarawan ang pagdampi ang kamay sa kusina ang tingin nito nang ibigay ang lotion ang papuri nito sa niluto niyang isda at ang pakiramdam na siya ay pumapasok sa isang malawak na lupain kung saan ang mahangganan ng moralidad at emosyon ay unti-unting lumalabo. Linggo ngang umaga tahimik ang bahay. Wala nang tunog ngang tawag ni Marco, walang ingay ngang telebisyon at walang sinumang dumadaan tanging ang sikat ngang araw at huningang maibon sa bubong na tisa na may bahid ng lumot. Mas huli siyang nagising kaysa sa karaniwan.
Pagod siya hindi dahil sa dami ng ginawa kundi dahil sa gulo ng kanyang puso. Nagpalit siya ng damit bumaba sa kusina balak linisin ang ilang estante sa kahoy na loft kung saan sinabi ni Mang Carlos na ito ay isang lugar ng maalaala na hindi dapat galawin. Ngunit ngayong araw umalis ito upang dumalo sa handaan ng kamag-anak. Sa unang pagkakataon sa 3 buwan niya bilang manugang, nag-iisa siya sa maluwag na 3 palapag na bahay. Dahil sa kuryosidad, umakyat siya sa maliit na loft. Ang silid ay may alikabok, ang ilaw ay tumatagos sa siwang ng kahoy na pinto at sa sulok ay may lumang tela na aparador. Binuksan niya ito. Sa loob ay may kupas na kahon ng bulaklak, ilang lumang gamit na nakabalot sa lumang dayaryo mula taong 2000. Isang panyo na may kulay ivory ang nahulog mula sa tela na bag. Ang panyo ay may burdang maliliit na daisy sa gilid at may nakaburdang sulat kamay. Para sa iyo na laging nakakalimot ng panyo ngunit hindi kailanman nakakalimot sa akin. Pahilig malambot at pambabae ang sulat kamay. Nanginginig ang kamay ni Ana, binuksan niya ang ilang pangbalot na kita, ang isang puting barong na plansado, isang maliit na kwaderno na puno ng ikling tula. Lahat ay kay Aling Elena, asawa ni Mang Carlos, nanay ni Marco. Biglang nanikip ang kanyang lalamunan, isang pakiramdam na mainit at masakit ang sumalukop sa kanyang puso. Naramdaman niya na parang siya ay isang tao na sumusunod humahawak sa nakaraan ng isang namayapang babae. Isang babae na minsan ding minahal nito ng ganito. Umupo siya sa sahig noft, hawak pa rin ang lumang panyo. Bawat linya, bawat tupi, bawat gusot ng tela ay tila nakukuwento sa pamamagitan ng hininga ng panahon. At hindi niya maintindihan kung bakit tumulo ang kanyang luha. Hindi dahil sa selos, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa awa-awa sa kanya ang babaeng nauna ng lumisan at awa sa kanyang sarili ang babaeng pumapasok sa isang puwang na hindi na dapat pasukin pa ang sinuman. Nang hapong iyon umuwi si Mang Carlos. Nakaupo pa rin si Ana nang mag-isa sa balkonahe, hawak pa rin ang panyo na may kulay ivory at maga ang kanyang nga mata. Lumapit ito, nakita ang panyo at natigilan sandali, pagkatapos ay umupo sa tabi niya ng tahimik. Ilang minuto ang lumipas bago ito mahinang nagsalita. Mahilig siyang magbordang panyo. Sa bawat pagkakataong galit siya, umupo siya at nagboborda at ako naman ay humahawak sa panyo upang humingi ng paumanhin. Bahagyang ngumiti si Ana, ang boses ay paos. Galit pa po ba kayo sa kanya? Umiling ito, hindi. Kailanman galit lang ako sa sarili ko dahil hindi ko nagawa ang sapat na kabutihan noong may oras pa. Nanahimik ang paligid, marahang umihip ang hangin sa mga puno ng buko. Ang sikat na araw sa hapon ay tumagos sa bubong ng balkonahe, nagbigay ng ginintuang kulay sa malalim ng mga mata nito. Matagal na tiningnan ni Ana si Mang Carlos, pagkatapos ay marahang inilagay ang panyo sa tabi ng kahoy na mesa. Sinabi niya, kung lalakad ako sa lugar kung saan siya nakatayo nun, matatakot po ba kayo? Hindi ito sumagot, tiningnan lang siya ng matagal, napakatagal. Nang gabing iyon, habang ang malamig na hangin ay humahampas mula sa bukirin sa likod ng bahay, umakyat siya sa kanyang silid at isinara ang kurtina, ngunit ang kanyang puso ay hindi pa rin sarado dahil mula sa sandaling binasa niya ang burdang sulat kamay na iyon, alam niyang ang puso ng laking iyon ay dating napakalalim at ang isang pusong nakaranas ng sakit ay isang puso na hindi na niya maaring ituring na ordinaryo. Kinabukasan ng hapon, biglang nagbago ang hangin sa San Jose. Dumating ang mga kulay abong ulap na tila kumot na tumatakip sa asul na kalangitan. Noong oras na iyon, dinidiligan ni Ana ang kanyang patola sa likod ng bahay nang biglang bumuhos ang ulan, malakas na parang may nagagalit mula sa itaas. Nagulat siya, balak tumakbo papasok, ngunit nadulas ang kanyang paa sa madulas na lupa. Ang kanyang buong katawan ay sumugod pasulong, ang kanyang kamay ay nakahawa lang sa patola, bumukas ang gripo at tumalsik ang tubig sa kanyang madamit. Habang nakakagulo si Ana, isang itim na payong ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo. Pagkatapos ay narinig ang boses ni Mang Carlos, malalim pa rin at mainit. Manatili kang nakatayo, madulas ang lupa. Tumingala siya. Nakasuot ito ng manipis na sweater, may hawak na payong at ang mga mata nito ay tumitingin sa kanya na may halong pag-aalala at pagmamalasakit. Hindi nahintay na magsalita. Siya lumakad na ito pababa sa bakuran. Hinawakan ang kanyang pulso ng marahan ngunit matatag. Matanda kanat ang kapabayaan. Ang masalitang iyon ay parang malambing na pagsisi, ngunit kakaibang uminit ang kanyang puso. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan, tumatama sa payong at nagtatalsik ng maliliit na patak ng tubig sa kanyang pisngi. Inakay siya nito sa balkonahe.
Nakatayo silang, dalawa sa ilalim ng lumang bubong na tisa nakikinig sa tunog ng ulan na tumatama sa bubong na yero. Dahil sa ulan na nahimik ang lahat maging ang tunog ng sasakyan sa labas maging ang magulong tunog sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit sa sandaling, iyon hindi na niya nakita ang kanyang sarili bilang manugang at hindi na rin niya nakita ito bilang biyenan. 2 tao, lamang isang lalaki na dumaan sa pagkawala, isang batang babae na dumaraan sa kalungkutan at ang ulan ay tila nagpapawinga lahat ng hangganan. Inalis nito ang jacket at marahang inilagay sa kanyang balikat. Lumingon siya dito at nakita ang matang puno ng pag-aalala, isang tingin na hindi na nagtatago at hindi na nakukubli. Nilalamig ka ba? Tanong nito. Umiling siya ngunit ang kanyang puso ay nanginginig. Pareho silang nanahimik. Patuloy pa rin ang pagulan ngunit hindi na maingay. Bawat patak ay tila bumabagsak sa katahimikan sa pagitan nila. Ang katahimikan ay unti-unting napupuno ng damdamin na walang sinumang nangahas na pangalanan. Unang nagsalita si Ana ng napakahina, "Kung isang araw po umalis ako sa bahay na ito, mamimiss niyo po ba ako?" Lumingon ito, ang mamata ay malungkot. May matao na kapag nakaukit na sa puso kahit umalis ay hindi mabubura. Ang masalitang iyon ay nagpakirot sa kanyang lalamunan. Tumalikod siya, basa ang mga mata, hindi alam kung dahil sa ulan o dahil sa kanyang puso na nabasag sa isang maliit na piraso. Nang gabing iyon nakaupo siya, pinapatuyo ang kanyang buhok sa bintana. Ang malamig na hangin ay dumadaloy sa kanyang damit, ang kanyang mata ay nakatingin sa payong na nakasabit. Sa labas ng pinto patuloy pa ring tumutulo ang tubig ulan. Isang ordinaryong bagay ngunit ngayon ay may dala ng dipangkaraniwang alaala. Nag-beep ang kanyang telepono, may mensahe mula sa kanyang asawa. "Bukas dadaan ako para ipayos ang madokumento, pakihanda na." Walang kumusta o ayos ka lang ba, isang mensahe na parang ipinadala sa isang katulong. Inilapag ni Ana ang telepono nang walang ganang sumagot. Lumingon siya kay Mang Carlos na nakatayo, dinidiligan ang halaman pagkatapos ng ulan. Ito ay kalmado at tahimik ngunit ang ilaw mula sa balkonahe ay tumatama sa likuran nito na parang may banayad na sinag. Nagtaka siya kung mayroon bang damdamin sa mundo na tama at mali sa parehong oras tulad ng lumalaking damdamin sa kanyang puso. Bayernes ng gabi, biglang lumamig ang panahon. Ang hangin mula sa Ilog Pasig ay dumaloy, humahampas sa mga sanga ng puno sa labas ng bakuran. Sa loob ng bahay inihahanda ni Ana ang hapunan. Naghihiwa siyang gulay, nagbabalat ng ugat, dala pa rin ang alaala ng ulan nung nakaraang araw. Sa bawat pagkakita niya sa payong na nakasabit sa sulok ng pinto, naninikip ang kanyang puso. Medyo masama ang pakiramdam ni Mang Carlos ngayong araw. Sinabi nitong masakit ang ulo kaya umakyat na sa silid ng maaga at hindi kakain. Dinala ni Ana ang mangkok ng lugaw at inilagay sa harap ng pintuan ng silid. Dahan-dahang kumatok ng 3 beses pagkatapos ay tahimik na bumalik sa kusina. Hindi niya alam na pagkalipas ng 10 minuto isang sorpresa ang darating. Ang pamilyar na kulay abo na kotse ay huminto sa harap ng gate. Bumukas ang pinto, lumabas si Marco, may gusot na polo at may maitim na bilog sa ilalim ng mata. Walang paunang abiso, walang mensahe, walang tawag. Binuksan niya ang gate, buhat ang maleta, ang boses ay pagod. Bakit hindi nakakandado ang gate? Ang lamig ng panahon, bakit bukas na bukas? Natigilan si Ana, hindi niya alam kung dapat siyang matuwa, malungkot o mag-alala. Nakita niya ang kanyang asawa pagkatapos ng halos 3 linggo ngunit wala na siyang pakiramdam ng pag-asam sa kanyang puso. Naramdaman lang niya ang pagkabalisa hanggang sa mamatay siya. Ang hapunan ng gabing iyon ay malamig. Marco kumain. Si Marcong ilang subo pagkatapos ay tumayo at kaswal na nagtanong, bakit hindi bumababa si tatay para kumain? Nag-aalangan si Ana, masama po ang pakiramdam niya. Nagluto po akong lugaw at inilagay ko sa harap ng pinto. Hindi sumagot si Marco, bahagya lang itong ngumiti ng mapait. Umakyat ito sa silid. Nililigpit ni Ana ang hapagkainan, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Malinaw niyang naramdaman na may isang bagay na unti-unting nababasag sa bahay na ito na akala niya ay payapa. Nang gabing iyon hindi siya sinamahan ni Marco sa pagtulog. Sinabi nitong kailangan nitong ayusin ang mga dokumento at nilok ang silid sa 2 palapag. Paminsan-minsan ang tunog ng keyboard ay bumababa, tila tumatama sa puso ni Ana sa bawat malungkot na tibok. Nakahiga siya ng mag-isa, nakabukas ang mata, nakatingin sa kisame. Kailan pa naging ganito kadali ang silid ng mag-asawa? Kinabukasan ng umaga, maagang nagising si Ana.
Maingat siyang lumabas sa likod bahay upang maglaba. Maulap ang kalangitan at ang bubong na tisa ay mayroon paring tubigulan mula sa gabi. Habang abala siya sa pagpiga ng damit, narinig ang boses ni Mang Carlos sa likuran niya. Maaga ka namang nagising, lumingon si Ana bahagyang ngumiti. Ngunit sa sandaling iyon lumabas si Marco sa balkonahe nga ikalawang palapag. Nakatayo ito doon, nakapamaywang ang mga mata ay malamig na parang yelo. Tiningnan niya ang dalawang tao sa bakuran, isang mahaba at matalim na tingin. Sa sandaling iyon tila may pumiga sa hangin. Nang almusal na iyon, lahat ng tatlo ay magkasamang kumain sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming linggo. Mainit ang lugaw ngunit walang nagsasalita. Nakatitig si Marco sa mangkok, paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanyang ama at pagkatapos ay sa kanyang asawa. Sa pagtatapos ngang pagkain, inilapak niya ang kanyang chopstick sa mesa at biglang nagtanong, mayroon po bang nangyayari sa inyo ni Ana, tatay? Nanahimik ang hangin. Natigilan si Ana, huminto ang kanyang kamay na nahuhugas ng pinggan. Hindi tumingala si Mang Carlos, marahan lang itong nagsalita, "Magingat ka sa pananalita mo." Mapait na ngumiti si Marco, "Maingat ako, tatay, ngunit ang iba ay hindi sigurado. Bigla akong umuwi ng walang abiso at nakita ko kayong nagluluto kasama ang asawa ko at nakatayo sa likod bahay ng umaga. Napakalapit na ninyo." Lumingon si Ana, namumula ang kanyang nga mata. "Ano ang iniisip mo? Asawa mo ako, tatay mo siya. Iniinsulto mo kaming dalawa." Hindi na nagsalita pa si Marco. Tumayo siya, isinuot ang kanyang jacket at umalis. Bumaksak ang gate ng malakas. Nang hapong iyon nakaupo si Mang Carlos, nag-isip ng malalim sa harap ng balkonahe. Ang kanyang mamata ay nakatingin sa malayo patungo sa kawayanan. Lumapit si Ana at mahinang nagtanong, "Sa tingin niyo po ba nakamali ako?" Hindi ito tumingin sa kanya, mahina lang itong bumuntong hininga. Sa buhay hindi lahat ng bagay ay tama o mali. May mga bagay na hindi lang dapat. Ang masalitang iyon ay tila bumutas sa kanyang puso. Ana, hindi na nagsalita pa si Ana, ngunit alam niyang mula ngayon ay hindi na magiging tulad ng dati ang lahat. Mula nang bumalik si Marco, ang tatlong palapag na bahay sa gitna ng bayan ng San Jose ay hindi na payapa tulad ng dati. Wala nang halahak ni Ana at wala nang mainit na hapunan para sa tatlo. Tanging tensyon ang bumalot sa hangin. Sinubukan ni Ana na maging normal, ngunit ang malamig at puno ng pagdududa na tingin ni Marco sa tuwing nakikita siya ay nakakapagod. Minsan nahuli niya ang tingin ni Mang Carlos sa kanyang anak na may kalungkutan tulad ng isang amang walang magawa na nakikita ang kanyang anak na malapit nang mawala ang isang mahalagang bagay dahil lamang sa hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos isang Martes ngang gabi, maagang umuwi si Marco ng hindi karaniwan. Tensyonado ang mukha nito, may hawak na USB at namumula ang nga mata. Pumasok siya sa sala, inihagis ang USB sa mesa, ang boses ay mabigat na parang tingga. "Ano ang paliwanag dito?" Natigilan si Ana. Tumingala si Mang Carlos mula sa sofa, dahan-dahang nagtanong, "Ano yan, Marco?" Hindi sumagot si Marco. Lumapit siya sa kabinet, kinuha ang laptop, isinaksak ang USB at pinatuktok ang video mula sa likod bahay na kamera. Ang footage ay lihim na kinuha mula sa security device na hindi alam ni Ana na idinagdag ni Marco sa likod ng bahay simula ng magduda ito. Lumitaw sa screen ang eksena ni Mang Carlos na may hawa na payong, sinasangkapan si Ana sa ilalim ng malakas na ulan. Ang eksena na inalis nito ang jacket para sa kanya, pinupunasan ang patak ng tubigulan sa kanyang pisngi, isang sandaling walang salita ngunit labis na malambot. Mahigpit na humawak si Marco sa kanyang kamay at nagalit, "Aksidente ba o sinadya? Kailan niyo pa ako balak itago?" Nanikip ang lalamunan ni Ana. Balak niyang magsalita ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Bawat salita sa sandaling ito ay madaling mabiyan ng maling kahulugan. Tumayo si Mang Carlos, lumapit kay Marco, ang boses ay bumaba, "Tinitingnan mo ang lahat sa pamamagitan ng video, walang tunog. Hindi mo naririnig ang puso ng tao sa loob niyon." Tumawa si Marco, isang mapait na tawa. "Puso ngang tao, sino ang maniniwala, sino ang makakaunawa?" Pagkatapos ay lumingon siya kay Ana at sinabi na tila sinampal ito, "Alam kong malungkot ka, ngunit maaari kang pumili ng sinuman maliban sa tatay ko." Natigilan si Ana, tumulo ang kanyang luha. Hindi dahil sa pinagalitan siya kundi dahil sa sakit na maparatangan ng kasalanan, gayong hindi naman siya lumampas sa hangganan. Nagmahal lamang siya ng higit sa nararapat sa isang taong hindi niya dapat mahalin. Nang gabing iyon, nagligpit ng gamit si Marco at umalis. Hindi niya sinabi kung saan pupunta at hindi rin niya sinabi kung kailan babalik.
Binalot na katahimikan ang bahay, tanging tunok lamang ng ulan ang naririnig sa bubong na tisa-isa pang ulan. Nakahiga si Ana na nakabaluktot sa silid. Naramdaman niya na parang siya ang may kasalanan ngunit hindi niya alam kung saan siya nakamali. Nakamali ba siya sa paghahanap ng init sa kanyang biyenan? O nakamali ba siya dahil nahipo siya sa isang lalaking may karanasan at puno ng kabutihan? Kinabukasan ng umaga kumatok si Mang Carlos sa kanyang silid may hawak na maliit na papel na bag. Ito ang mainiwan niya. Bago siya mamatay sinabi niya kung mayroong isang babae na magpaparamdam sa akin ng pakiramdam, kang pamilya ibigay ito sa kanya. Binuksan ni Ana ang bag. Sa loob ay may lumang pulseras na pila, isang maikling sulat kamay at isang pahilig na sulat, kung wala na ako mamuhay ka ayon sa iyong damdamin. Huwag mong hayaang mawala ang pagkakataon na magmahal dahil lang sa tama o mali. Mahigpit na hinawakan ni Ana ang sulat. Patuloy ang pagtulo ng kanyang luha. Sa unang pagkakataon naintindihan niya na mayroong madamdamin na hindi kailangang tanggapin ng lipunan basta't ito ay totoo. 3 araw ang lumipas mula nang umalis si Marco, ang bahay ay tahimik. Mas lalong naging tahimik si Mang Carlos. Si Ana ay nanatili sa kanyang silid, halos walang kinakain, may maitim na bilog sa ilalim ng mata, halatang pumayat. Nang umaga na iyon may tunog ng doorbell. Nasa kusina si Ana nang marinig niya ang pahinto ni Mang Carlos ng matagal, pagkatapos buksan ang gate. Pagkatapos ay may boses ng isang babae na mahina ngunit matalim ang umalingaw-ngaw. Matagal na rin ha Carlos? Lumabas si Ana at natigilan. Isang babaeng nasa halos 60 taong gulang, nakapusot ang buhok, nakasuot ng madilim na velvet barong, nakatayo sa mismong pintuan. Ang mukha niya ay matalas, ang bawat tampo ay kahawig na kahawig ni Marco. Siya si Aling Susan, ang tunay na ina ni Marco. Ang babaeng nagdiborsyo kay Mang Carlos, halos 20 taon na ang nakalipas at nakatira sa Maynila. Bihira lang bumalik. Biglang naging matindi at nakakasakal ang hangin. Tiningnan ni Aling Susan si Ana mula ulo hanggang paa, ang mga mata ay tahimik na parang malalim na balon ng tubig. Pagkatapos ay nagsalita ito sa isang tono na punong ng pahiwatig. Ang manugang pala rito ay mas maganda kaysa sa akala ko. Dali-daling inanyayahan ni Mang Carlos ito na pumasok. Umupo sila sa kahoy na mesang kape. Umupo din si Ana ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang makamay. Pagkatapos ng ilang malamig na formalidad, diretsahan itong nagtanong, ang tungkol sa iyo at sa aking asawa ay hindi sa iyong biyenan, totoo ba o hindi? Natigilan si Ana, hindi niya inaasahan na diretsahan itong magtatanong. Kumunot din ang no ni Mang Carlos. Susan, sumusobra ka na. Mapait na ngumiti si Aling Susan. Gusto kong linawin dahil tinawagan ako ni Marco sa gitna ng gabi. Ang boses niya ay parang baliw. Nagtanong siya, nanay, kung mahal ako ng asawa ko, ako ba ang may kasalanan o siya? Paano ko kayo hahayaang manahimik, Carlos? Ang maksalitang iyon ay tila isang punyal na bumutas sa puso ni Ana. Lumingon si Aling Susan kay Ana, ang mamata nito ay hindi na malamig kundi naging mas malalim. Alam mo ba kung bakit ako umalis sa bahay na ito? Tumingala si Ana at yumiling. Dahan-dahan itong nagsalita, dahil ako rin ay minsan nang hindi minahal. Ang kuwento nito ay nagpatigil sa hangin. Ikinuwento nito na noon si Mang Carlos ay isang tahimik ngunit malamig na lalaki. Umaasa ito sa isang yakap, isang tanong na may pagmamalasakit ngunit ang katumbas ay katahimikan. Pagkatapos napunta siya sa bisig ng ibang lalaki na mas mainit, mas malambing at pagkatapos ay umalis, nagdiborsyo. Ngunit hindi niya ako sinisi, sa halip ay namuhay ng mag-isa mula noon. Tiningnan ni Aling Susan si Mang Carlos. Carlos, hindi ka nakamali sa tahimik na pagmamahal sa isang tao, nakamali ka lang nang hindi ka naglakas loob na mamuhay ng totoo. Pagkatapos ay lumingon ito kay Ana. Sa unang pagkakataon ang mata nito ay nagpakita ang simpatiya. At ikaw, kung totoo ang damdamin mo, huwag kang magtago, ngunit kung may konsensya ka pa, dapat mong malaman kung saan ka titigil. Pagkatapos ng pagtatagpo na iyon, si Ana ay parang dumaan sa isang bagyo sa kanyang isip. Umakyat siya sa kanyang silid, binuksan ang drawer at kinuha ang sulat kamay na iniwan ni Aling Elena. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya ang pinagdaanan ng babaeng iyon at pinatawad niya ang kanyang sarili. Alam niya na kahit gaano pakatindi ang tibok ngang puso, gaano pakatoto ang pagmamahal, may manghangganan na hindi maaring lampasan. Dahil kung lalampasan, hindi na ito pag-ibig kundi pagkasira. Umulan ng mahina sa San Jose, simula pa ngang umaga, hindi malakas, na parang noong isang araw kundi tahimik, na parang kalungkutan, sa puso ngang isang taong hindi kailanman nakapagsalita.
Nagising si Ana bago pa man lumiwanag. Iniligpit niya ang kanyang magamit ilang pares ng damit, ilang libro, isang lumang larawan ng buong pamilya mula sa unang Pasko niya bilang manugang. Binalot niya ang lahat sa isang maliit na backpack na magaan tulad ng desisyong kanyang pinag-iisipan sa loob ng isang linggo. Nagiwan siya ng isang sobre. Walang nakakalam kung ano ang nakasulat sa loob. Nang umalis siya sa bahay na iyon, hindi umiyak si Ana. Tahimik lang siyang nakatayo ng matagal sa harap ng gapatola sa likod ng bahay kung saan minsan ay nagsimula ang isang malalim na damdamin na hindi matukoy. Pagkatapos ay lumingon siya, dahan-dahang lumakat sa bawat baldosa sa bakuran, nilalampasan ang lahat ng gulo sa kanyang puso. Isang oras pagkatapos nakita ni Mang Carlos ang sulat sa mesa. Iniwan niya ito sa tabi ng kapehan na parang nais niyang hindi ito makaligtaan. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan ang sulat. Tatay, pinapayagan niyo po akong tawagin kayo ngayon sa huling pagkakataon ng buong puso dahil mula nang pumasok ako sa bahay na ito, hindi niyo ako kailanman pinaramdam na nag-iisa. Alam kong ang damdamin sa pagitan natin, bagamat hindi kailanman lumampas sa hangganan, ay nakahipo sa mga bagay na hindi dapat. Marahil kung nakilala ko kayo ng mas maaga sa ibang sitwasyon, hindi natin kailangang umiwas. Ngunit ang buhay ay hindi nagbibigay ng pagkakataon sa sinuman na pumili muli. Asawa ako ni Marco, kahit ngayon ay wala ng hugis ang kasal na iyon, ngunit ako pa rin ang manugang niyo. Alam niyo ba, Tatay, may mga gabi na nagigising ako ng gulat dahil sa panaginip na hindi dapat. At sa umaga sinisisi ko ang sarili ko dahil pinahintulutan kong lumampas ang aking puso sa nararapat. Umalis ako hindi dahil sa takot ako sa sasabihin ng tao, kundi dahil sa takot ako na kung mananatili ako, hindi ko na kayang panatilihin ang pinakatamang bagay sa aking puso. Hindi ko alam kung magagalit kayo sa akin sa hinaharap, ngunit tandaan niyo po na nagpapasalamat ako sa inyo at pinahahalagahan ko kayo ng buong katapatan ng isang nag-isa na babae. Kung may susunod na buhay, sana ay makita tayo ng mas maaga at sa tamang panahon. Paalam, Tatay, ang tanging lalaki na nagparamdam sa akin na ako ay tunay na minahal. Nahulog ang sulat mula sa kamay ni Mang Carlos at nanatili sa malamig na baldosa. Walang imik ito, walang sinabing salita. Inilagay lang ang kamay sa kaliwang dibdib kung saan pumipitik ang puso nito na parang pinipiga. Lumabas ito sa balkonahe. Patuloy pa rin ang paulan, ang mapatola sa likod ng bahay ay namumulala ng puting bulaklak, bawat manipis na talulot ay gumagalaw sa hangin. Wala nang anino ni Ana na sumisilip sa bakod. Wala nang mahinang boses nito tuwing umaga na nagtatanong kung ano ang kakainin nito. Bumalik ang bahay sa katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito ay isang uringang kalungkutan na hindi mapunan. Nang gabing iyon tumawag si Marco. Sinagot ito ni Mang Carlos, ang boses ay paos. Uuwi ka ba? Tumahimik sandali si Marco, pagkatapos ay sumagot. Hindi, gusto ko lang itanong kung nandun pa siya. Tiningnan nito ang balkonahe kung saan nakasabit pa rin ang itim na payong sa dating lugar. Wala na. Ngunit bakit ka pa babalik? Upang malaman na mayroon makatao na hindi mo kayang panatilihin dahil hindi mo kailanman sila lubos na naunawaan. Hindi na nagsalita pa si Marco. Naputol ang tawag at muling binalot ng katahimikan ang bahay. Halos isang buwan na mula nang umalis si Ana sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Umarkila siyang isang maliit na boarding house sa Barangay San Miguel, isang abalang lugar sa Quezon City. Ang silid ay wala pang 20 metro kwadrado, ngunit tahimik at may sapat na ilaw ang pinakakailangan niya sa sandaling iyon. Tuwing umaga, gumigising si Ana ng 5:00 AM, nagluluto ng simpleng almusal, pagkatapos ay nagbibisikleta patungo sa isang maliit na kapehan kung saan siya nakakuha ng trabaho bilang taga-silbi per shift. Ang may-ari ang kapehan ay isang babaeng lampas 40, mabait at may pusong ginto. Hindi ito nagtanong tungkol sa nakaraan ni Ana. Sinabi lang na kung kaya niyang gawin niya, kung hindi magpahinga basta mamuhay ng marangal. Nagpapasalamat si Ana doon. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan, naramdaman niya na siya ay sarili niya, hindi sinusuri, hindi nakatali sa anumang posisyon, titulo o ipinagbabawal na damdamin. Isang gabi, ang weekend, umuulan ng mahina. Naglilinis si Ana ang counter nang may isang lalaki ang pumasok sa kapehan. Nakasuot itong kulay abong polo, may salamin at mukhang may pinagdaanan. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit nang makita nito si Ana, huminto ito ng matagal. Nakilala ni Ana ang tingin na iyon, isang tingin ng isang taong nakakakilala sa kanya, ngunit hindi si Marco at hindi rin sinuman sa dating pamilya ng kanyang asawa.
Umupo ito sa pinakasulok umorder ng isang baso ng black coffee ng walang asukal. Nang dalhin ni Ana ang kape bigla itong nagsalita, "Naalala mo pa ba ako Ana, ako si Leo kaklase ni Marco?" Bahagyang nagulat si Ana. Malabo niyang naalala na nung kasal nila may isang matalik na kaibigan ni Marco. Mula Maynila ang dumalo nagpakuha ng litrato at agad na umalis iyon pala si Leo. Bahagya siyang ngumiti, patawat matagal na kasi. Hindi nagalit si Leo, tumango lang ng mahina. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nagsalita, "Alam ko ang kwento mo hindi sa pamamagitan ng pakukwento kundi dahil nakataon akong nakakita ng isang post sa isang pribadong forum. May nakuwento tungkol sa isang manugang at biyenan sa San Jose ngunit hindi pinangalanan." Natigilan si Ana, hindi niya alam na kumalat na pala ang kanyang kuwento hanggang sa ganoong antas. Tiningnan siya ni Leo, nang malalimsam nga mata hindi hinuhusgahan, hindi naawa kundi may pagalang. "Hindi ako dumating upang husgahan ka kundi upang makalok ng isang pagkakataon." Kinuha ni Leo mula sa kanyang bulsa ang isang folder, inilagay niya ito sa harap ni Ana. "Binubuksan ko ang isang sangay ng marketing sa Quezon City at kailangan ko ang isang internal communications head. Noong nag-aaral tayo mahusay kang magsulat at magaling sa emosyonal na intelihensya. Naniniwala akong kaya mo ito." Naguluhan si Ana. Tiningnan niya ang folder at pagkatapos ay si Leo. "Bakit ako?" Ngumiti siya. "Dahil minahal kita noon. Sa kasal na iyon alam, kung huli na ako ngunit, ngayon ay ayaw ko nang maulit iyon." Ang mga salitang iyon ay nagpakirot sa lalamunan ni Ana. Nang gabing iyon hindi siya nakatulog. Tiningnan niya ang kisame ng boarding house na minsan ay binasa ng tubigulan kung saan maraming buntong hininga ang narinig. Isang bagong pagkataon mula sa isang dating kakilala. Karapat-dapat ba siya, sapat na ba ang pagaling ng kanyang puso upang tanggapin ang isang bagay na tinatawag na simula? Alam ni Ana na ang desisyong ito ang magtatakda ng direksyon ng natitirang bahagi ng kanyang buhay. 2 buwan pagkatapos, tanggapin ang alok na trabaho mula kay Leo, tuluyan nang lumipat si Ana sa Quezon City. Umarkila siya ng isang condominium unit malapit sa opisina at nagsimulang makibagay sa bagong ritmo ng buhay kung saan walang nakakalam kung sino siya at lalo nang walang nakakalam na siya ang manugang na umalis sa pamilya sa gitna ng kaguluhan. Ang trabaho sa internal communications ay nagpapanatili sa kanya na abala buong araw. Ngunit dahil din dito naramdaman ni Ana na mas nababawasan ang kanyang pag-iisip, mas nababawasan ang kanyang paghihirap sa nakaraan, nalaman niya kung paano mamuhay para sa kasalukuyan at unti-unting lumabas sa madilim na anino na akala niya ay hindi niya matatakasan. Tinupat ni Leo ang kanyang pangako, hindi siya pinilit sa anumang bagay. Nagpakita siya bilang isang tunay na kaibigan, naroon kapag kailangan ngunit laging nagpapanatili ng sapat na distansya upang hindi makaramdam ng presyon si Ana. Ito ang dahilan kung bakit niya ito pinahalagahan, isang tahimik na pagpapahalaga, hindi mapusok ngunit sapat upang makapagbigay ng init. Pagkatapos isang Biyernes ng hapon habang naghahanda siyang tapusin ang kanyang shift, nakatanggap si Ana ng mensahe mula sa receptionist. May isang kliyente ang gustong makipagkita sa Departamento ng Komunikasyon na sinabing dating kakilala. Bahagyang nagulat si Ana. Lumabas siya sa counter at natigilan. Ang taong nakatayo sa harap niya ay si Marco. Mas payat ito kaysa dating ngunit matalas pa rin ang mamata. Ang puting polo ay bahagyang gusot, bukas ang isang butones sa kwelyo, nagpapakita ng balat na maitim sa araw. Tila bagong dating ito mula sa malayo at hindi pa nakakapagpahinga. Walang nagsalita sa unang ilang segundo, tila huminto. Ang oras pagkatapos ay binasag ni Marco ang katahimikan. "Nagbiyahe ako sa Quezon City at nakataon na nakita ko ang pangalan mo sa listahan ng mga kasosyo kaya dumating ako upang tingnan kung toto." Ang boses nito ay hindi na malamig tulad ng dati at hindi na rin mabigat, kundi parang isang taong nanghihinayang sa isang bagay na nawala. Ana, tumango si Ana, kinagat ang kanyang labi. "Ako nga, ngunit sa tingin ko hindi na natin kailangang balikan ang nakaraan." Tiningnan siya ni Marco, bumaksak ang kanyang nga mata. "Hindi ako dumating upang balikan ang nakaraan, gusto ko lang itanong kung masaya ka." Hindi sumagot si Ana dahil siya mismo ay hindi pa rin kayang bigyan ng kahulugan ang kaligayahan. Sa ngayon mas payapa siya, ngunit iyon ba ay kaligayahan? Nagpatuloy si Marco, "Nagkamali ako Ana. Sinisi kita nang hindi ka naiintindihan. Sinisi ko si tatay nang hindi man lang tinanong kung paano siya namuhay pagkatapos umalis si nanay. Alam ko lang kung paano panatilihin ang aking dangal
at hindi panatilihin ang babaeng minsan ay kasama ko sa pinakamahina kong sandali. Bahagyang yumuko si Ana, nanginginig ang kanyang puso hindi dahil sa mayroon pa siyang damdamin kundi dahil may isang tao na sa wakas ay naintindihan ang katotohanan. Bagamat huli biglang nagtanong si Marco, mahal mo ba si Leo? Ang hindi inaasahang tanong ay nagpatigil kay Ana. Mahina siyang sumagot, hindi ko pa po alam, ang alam ko lang ay hindi na ako nabibilang sa lugar kung nasaan ka. Malungkot na ngumiti si Marco. Naintindihan ko, salamat. Dahil sa wakas ay namuhay ka ng toto sa iyong puso. Hindi ko kailanman nagawa iyon. Umalis si Marco pagkatapos noon ng walang pag-aalinlangan, walang pagpipigil, ngunit alam ni Ana na sa sandali ng pamamaalam may isang bagay na nilinis magaan na parang lahat ng samangan loob, lahat ng hindi pagkakaunawaan, lahat ng pagkakamali ay hindi na kumakapit. Nang gabing iyon nakatayo si Ana sa balkonahe ng condominium nakatingin sa Quezon City na unti-unting umiilaw. Naramdaman niya ang kakaibang gaan sa kanyang puso hindi dahil sa pinatawad na siya ni Marco, kundi dahil pinatawad na niya ang kanyang sarili. Matapos makita muli si Marco, inakala ni Ana na magiging payapa na ang lahat. Nagsimula siyang masanay sa ritmo ng buhay sa Quezon City. Sa umaga nagtatrabaho, sa gabi nagyo-yoga, sa weekend nagbabasa ang libro sa isang kapehan sa tabing lava. Ang kanyang buhay pagkatapos ng maraming pagbabago ay sa wakas ay naging tulad ng sinasabi ng matao, sapat na payapa upang makatulog ng mahimbing, sapat na nag-iisa upang lumaki. Leo, si Leo ay nanatili sa tabi niya tahimik at mapagpasensya. Bagamat minsan ay nakatingin ito sa kanya, na tila may gustong sabihin, pinanatili pa rin nito ang kanyang pangako. Hindi siya pinilit at hindi nakialam sa nakaraan. Hanggang isang araw maaga itong dumating sa opisina kaysa sa karaniwan may hawak na selyadong, sobra na may malinaw na nakasulat sa harap, para kay Ana, manugang ko. Sulat kamay iyon ni Mang Carlos. Nakatitig si Ana sa sobra, biglang nangingini ang kanyang puso. Malami ang kanyang kamay nang hawakan ang bahagyang basa na papel. Inilagay ni Leo ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Una na ako, basahin mo na. Sa sulat isinulat ni Mang Carlos, Ana, hindi ko inakala na darating ang araw na susulatan kita. Ngunit ito na lamang ang tanging paraan upang masabi ko ang lahat ng aking itinago sa loob ng mahabang panahon. Mula nang umalis ka, ang bahay ay parang nawalan ng kaluluwa. Namumunga ang mga patola sa likod bahay ngunit walang umaani. Nakasabit pa rin ang payong na iniwan mo. Hindi ko ito magawang alisin dahil natatakot ako na kapag inalis ko wala nang bakas mo rito. Alam kong tama ang iyong pagalis. Tama bilang isang manugang, tama bilang isang babaeng marunong magpanatili ng kanyang dignidad, ngunit bilang isang lalaki humihingi ako ng paumanhin. Nakamali ako dahil hindi ko napigilan ang pagitan, nakamali rin ako dahil nang makita ko ang iyong mamata na nakatingin sa akin, naramdaman kong umibig ang aking puso kahit alam kong hindi dapat. Ngunit Ana, hindi ko kailanman pinagsisihan dahil sa mga araw lamang na malapit ka, naramdaman kong ako ay isang tunay na ama, isang lalaking may damdamin, hindi isang taong namumuhay ng walang kahulugan dahil sa paghihirap. Minsan kang namuhay ng toto at ngayon kung kaya mo, mamuhay ka muli ng toto. Ngunit sa pagkakataong ito ay para sa sarili mong kaligayahan. Narinig ko na nasa Quezon City ka. Kung minsan mong naisip na ang isang taong tulad ko ay sapat na ligtas upang sandalan, ngayon si Leo na ang maaring sapat na malakas upang protektahan ka. Magmahal ka kung naramdaman mong hindi na masakit ang iyong puso, at kung isang araw ay kaya mong magpatawad, narito pa rin ako sa ilalim ng lumang puno ng patola, nakasabit pa rin ang payong na iniwan mo. Mahal kita, tatay. Niyakap ni Ana ang sulat sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon umiyak siya, hindi dahil sa sakit kundi dahil naintindihan siya. Napakalalim ng pag-iisip niya habang nakaupo sa sulok ng balkonahe. Unti-unting umilaw ang siyudad, maingay pa rin ang daloy ng trapiko sa kalsada, ngunit sa kanyang puso ay may isang bagay na luminaw. Hindi mabubura ang nakaraan, ngunit hindi rin ito dapat manatiling nakakulong magpakailanman. Nang gabing iyon nagpadala ng mensahe si Leo, gusto kong iwi ka sa probinsya. Hindi sa San Jose kundi sa probinsya ko sa Antero. May isang bagay akong itinago sa aking puso sa lubang. May 11 taon sa tingin ko oras na para sabihin. Tiningnan ni Ana ang screen ng telepono, hindi na nangingini ang kanyang kamay. Sumagot siya, sige tara na. Kinabukasan alas 7 umaga, habang sumisikat ang araw, naghihintay na si Leo sa harap ng gate ng condominium. Ang pickup truck na minamaneho niya ay mukhang luma ngunit malinis at maayos.
Umupo si Ana sa passenger seat, naramdaman ang banayad na amoy ngang matapang na kape, isang kakaibang amoy ngunit kaaya-aya. Hindi sila masyadong naksalita sa buong biyahe patungo sa Antero, isang rural na lugar sa labas na Quezon City na sinabi ni Leo na probinsya ng kanyang ina. Makipot ang daan sa makabilang gilid ay may mabukirin ng palay na nagiging ginto. Ang huni ng manok at tuno ng motorsiklo mula sa malayo ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang luma at tradisyonal na bahay na may bubong na tisa, mababa ang gate at may pulang baldosa sa bakuran. Isang maliit na matandang babae na may puting buhok ang nakaupo naglilinis ng gulay. Nang makita si Leo, tumayo ito, ang mamata ay lumiwanag sa tuwa. Ay Leo, umuwi ka nang hindi man lang nagsabi. Sino ito? Ngumiti si Leo at lumingon kay Ana. Si Ana po, nanay, ang babaeng hinihintay ko sa loob ng 15 taon. Naging simple ngunit mainit ang tanghalian. Pagkatapos kumain, dinala ni Leo si Ana sa likod ng bahay kung saan mayroong isang maliit na silid na puno ng malibro, magasin at ilang hindi patapos na painting. Itinuro niya ang isang lumang larawan na kumupas na isang larawan ng klase noong kolehiyo. Sa larawan, isang babaeng may mahabang buhok at maliwanag na mata. Si Ana mismo ang nakatayo sa tabi ni Marco habang si Leo naman ay nakatayo sa likuran. Ang mga mata ay nakatingin sa kanya. Simula noon gusto na kita, ngunit mas mabilis si Marco. Alam niyang hindi siya kasing husay nito sa panlabas na anyo at katayuan sa buhay, kaya nanahimik siya. Itinago lamang niya ang masulat na isinulat niya para sa kanya ngunit hindi kailanman ipinadala. Natigilan si Ana. Tiningnan niya ang tambak ngang libro sa sulok ng mesa. Kinuha ni Leo ang isang tumpok ng galumang papel na dilaw na bawat pahina ng sulat ay nakasulat sa mayos na sulat kamay. Ikaw ang unang babae na nagparamdam sa akin na gusto kong mamuhay nang marangal. Gusto kong gumawa ng higit pa upang maging karapat-dapat na makasama ka. Hindi kita sinisi dahil minahal mo si Marco. Ngunit nangangako ako kung isang araw ay wala ng ibang kasama, ako ang darating sa huli at hindi kailanman bibitaw. Nanikip ang lalamunan ni Ana. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa loob ng maraming taon, inakala niya na ang kanyang puso ay manhid na, ngunit ngayon ay kumirot ito sa isang damdamin na luma at bago. Hindi siya pinilit ni Leo na sumagot. Tiningnan lang niya ito ng kalmado. Hindi ko kailangan na may sabihin ka ngayon. Gusto ko lang malaman mo na hindi ka nag-iisa. At kung lilingon ka, naroon pa rin ako nakihintay sa iyo tulad ng dati. Nang hapong iyon, lumabas sila sa tabing ilog sa likod ng bahay. Umupo si Ana sa mga bato, naglaro ng tubig. Malamig ang hangin, maliwanag ang kalangitan. Ang huni ng mga ibon ay malambing sa kawayanan. Mahina siyang naksalita. Minsan huli ka nang dumating. Lumingon si Leo, ang mata ay punong pagtitiis. Ngunit minsan ang pagdating ng huli ay ang pagdating sa tamang oras. Nang gabing iyon, habang pabalik sa Quezon City, isinandal ni Ana ang kanyang ulo sa bintana ng kotse, nakapikit ang mamata. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming pagsubok, may isang bagay na luminaw sa kanyang puso. Mayroong mapag-ibig na hindi maingay ngunit sapat na matagal upang hindi kumupas. Mayroong mataong huli nang dumating ngunit sila ang nananatili hanggang sa huli. Sabado ng hapon, tahimik ang hangin sa San Jose. Ang sikat ng araw ay nagbigay ng ginintuang kulay sa bawat lumang bubong na tisa. Ana ay bumalik sa probinsya pagkatapos ng mahigit kalahating taon na pag-alis ng walang paunang abiso. Walang sinumang sinabihan. Gusto niyang tahimik na bisitahin ang kanyang dating biyenang babae. Ang taong sa mahabang panahon ay naramdaman niyang hindi niya kayang tingnan ng diretso. Ngunit pagdating niya sa gate, ang pinaka nakakagulat kay Ana ay hindi ang tingin ni Aling Susan kundi si Leo na nakaupo sa tabi ni Mang Carlos sa bakuran. Ang dalawang lalaki ay makaharap sa gitna ng bakuran na may sikat ng araw. Sa gitna ng katahimikan na nakakasakal, tila bawat salita ay tinimbang ng damdamin ng nakaraan. Lumapit si Ana balak magsalita ngunit lumingon na si Mang Carlos. Ang boses ay malalim ngunit hindi malamig. Umuwi ka na. Bahagyang tumango si Ana, hindi na niya alam kung ano ang itatawag dito. Naging mahirap ang lahat ng tawag. Tumayo si Leo at sinanyasan si Ana na umupo. Tiningnan niya si Mang Carlos. Hindi po ako dumating dito upang makipaagawan. Gusto ko lang pong makipausap bilang dalawang lalaki na minahal ang isang babae. Kumunot ang no ni Mang Carlos na parang medyo interesado. Nagbuhos ito ng kape. Ang boses ay dahan-dahan. Si Ana ay manugang ko o hindi, bababa sa naging manugang ko. Alam ni Leo na hindi ito umiwas.
Ngunit ngayon siya ay isang malayang babay at gusto ko siyang makasama hindi upang palitan ang sinuman kundi upang samahan siya. Muling binalot ng katahimikan ang paligid. Maya-maya tiningnan ni Mang Carlos, si Ana ang mamatang, yon ay hindi na ang mamatang magulo tulad ng dati kundi isang kalmado, makataong tingin hindi na ang lalaking minsan ay mahina. Ana tanong nito, "Totu ka ba kay Leo?" Ana natigilan si Ana pagkatapos ay tiningnan niya ang dalawang lalaki. Isang lalaki na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na pinoprotektahan sa pinakamalungkot na mga taon. Isang lalaki na tahimik na sumama sa kanya sa buong kabataan kahit hindi man lang nakahawak sa kamay. Nagkamali po ako noon ngunit alam ko na ngayon kung ano ang tama kong pinipili. Binibigyan ako ni Leo ng pakiramdam ng kapayapaan, walang pag-alinlangan, walang paghihirap, walang pagtatago, walang sinabi si Mang Carlos. Tumayo ito dahan-dahang lumakat patungo sa puno ng patola sa likod ng bahay kung saan minsan ay isinabit ni Ana ang payong na naiwan niya. Lumingon ito, ang boses ay malalim ngunit magaan, "Pinagpapala ko ang iyong kaligayahan at humihingi akong paumanhin dahil minsan kong pinahirapan ang iyong puso." Nang hapong iyon, walang luha, walang away. Tanging 3 taon na kumakatawan sa 3 aspetong isang relasyon, makasamang humarap, makasamang nagbitaw. Hinawakan ni Leo ang kamay ni Ana upang umuwi. Sa unang pagkakataon hindi niya binawi ang kanyang kamay. Sa daan pabalik sa Quezon City, mahina siyang nagsalita, "Hindi ko kailangan ng 1 taong papalit sa alaala, kailangan ko lang 1 taong sapat na mapagpasensya upang samahan akong magpatuloy." Hindi sumagot si Leo. Hinawakan lamang niya ang kanyang kamay tamang-tama. Ana bumalik si Ana sa Quezon City nang may mas magaan na kalooban kaysa dati. Pagkatapos ngang pagtatakpo kay Mang Carlos, tila nabuksan ang lahat ng buhol sa kanyang puso ng paunti-unti. Nagsimula siyang mas madalas nang ngumiti at nagimbita pa nga kay Leo na manood ng sine, isang bagay na akala niya ay hindi niya kayang gawin ng walang pag-aalala. Tila lahat ay bumalik sa dati ng isang Bayernes ng hapon habang nakaupo siya sa paborito niyang kapehan sa Lahi Road. Isang babae ang lumapit sa kanyang mesa. Ang babae ay nasa halos 35 taong gulang, may bahagyang kulot na buhok, matingkat na pulang lipstick, may branded na jacket, mabangong pabango, ang mga mata ay matalas na parang kutsilyo ngunit ang boses ay matamis na parang pulot. "Ako si Clara, pwede ba kitang makausap sandali?" Ana bago pa man makasagot, si Ana umupo na ito ng kusa at kinuha mula sa kanyang bagang isang tumpok ng larawan. "Ako ang mapapangasawa ni Leo." Ang salitang iyon ay nagpatigil kay Ana. Bawat larawan ay nilagay sa mesa. Ito ay larawan ni Leo at ng babaeng ito sa isang family gathering. Ito ay mga larawan nilang dalawa na naglalakbay sa Baguio. Ito ay mga larawan ng isang singsing na may diamante sa singsing daliri ni Clara na isinusuot ni Leo. "Hindi ko kailangan na maniwala ka, kailangan mo lang intindihin ang lalaking inaasahan mo ay siya pala ang taong minsan nang lumuhod upang mag-propose sa akin." Mahigpit na humawak si Ana sa kanyang kamay ngunit hindi siya umiyak. Nilamig lang siya mula sa loop. "Hindi ako naghahanap ng away. Gusto kong malaman kung bakit ang isang lalaki na nagmamahal sa akin ay biglang umurong ng walang dahilan, walang paalam." At pagkatapos ay narinig ko na nakatira siya kasama ang isang babae na dating manugang ang kanyang matalik na kaibigan. Mapait na ngumiti si Ana. "Dumating ka ba para bawin ang kasintahan mo o para iparamdam sa akin na ako ay kahiyahiya?" Nagpikit ng mata si Clara, medyo nagulat, pagkatapos ay kinuha niya ang huling sulat. "Kung mayroon ka pang kaunting dignidad, dapat mong basahin ito." Nang gabing iyon hindi nakatulog si Ana. Nakaupo siya sa balkona, hawak ang sulat na iniwan ni Clara. Sa sulat isinalaysay ni Clara ang 10 taong pag-ibigan nila ni Leo. Nagsimula nung sila ay mag-aral pa, nagiwalay pagkatapos ay nakabalikan na ngako, pagkatapos ay nagtaksil. Sinabi niyang siya ang tanging babae ngunit pagkatapos makita si Ana, nanahimik siya, hindi nagpadala ng mensahe, hindi tumawag, walang paliwanag. "Hinanap kita upang maintindihan kung bakit ang isang taong tulad mo na dating manugang ng matalik na kaibigan niya ay nakapagbago sa kanya ng husto." Isinara ni Ana ang sulat. Hindi niya alam kung dapat siyang umiyak o tumawa, alam lang niya na ang kanyang puso ay hindi na kayang tanggapin ang isa pang pagkabigla. Kinabukasan ng umaga nawala si Ana. Hindi siya pumasok sa opisina, hindi sumagot sa telepono, hindi nagiwan ng kahit anong mensahe para kay Leo. Nagiwan lang siya ng isang maliit na papel na isinuksok sa siwang ng pinto ng silid nito. "Hindi ko na kayang magpatuloy kasama ang isang taong may utang pa sa nakaraan." Binasa ng paulit-ulit ni
Leo ang maliit na papel na iniwan ni Ana ang sulat kamay ay magulo at basa ng luha isang pangungusap. Lamang hindi ko na kayang magpatuloy kasama ang isang taong may utang pa sa nakaraan. Nanikip ang kanyang puso. Ang babaeng pinahintay niyang halos kalahating buhay ay nawala sa sandali na akala niya ay mahahawakan niya ang kanyang kamay magpakailanman. Tinawagan ni Leo ang lahat ng kaibigan ni Ana maging ang dating biyanang babae nito sa San Jose ay hindi alam kung nasaan siya. Walang sumasagot sa mga mensahe, lahat ng tawag ay napuputol. Ang inarkila ni Ana na apartment ay may ilaw pa rin ngunit walang tao sa loob. Hindi rin nakaon ang location ng telepono ni Ana, tila nababaliw siya. Nang hapong iyon sa gitna ng mahinang paulan, hinanap ni Leo ang lahat ng kapehan bus terminal at nagpagalagala pa nga sa baybayin ng Batangas kung saan minsan silang makasamang umupo at nanot ng maalon. Walang sinumang nakakita sa kanya. Hanggang sa huminto siya sa Cubao Market sa gitna ngang ingay nga kutsilyom nga sasakyan at ang amoy ngang malansang isda na hinaluan ng pawis, biglang natigilan si Leo. Ang babaeng nakatayo sa tabing ulayan, nakasuot ng baseball cap at nakatakip ang mukha ngang maskara ay si Ana. Dali-dali siyang lumapit. Lumingon ito ang mga mata, ay nagulat pagkatapos. Ay naguluhan na parang isang bata na nahuli sa paggawa ng isang bagay na hindi dapat. Balak ko lang umalis ng ilang araw. Hindi, Ana, nagtatago ka sa akin. Ang boses ni Leo ay paus. Yumuko si Ana, ang kanyang kamay ay humawak sa laylayan ng kanyang damit. Hindi siya nagtangkang magtago ngunit hindi rin siya nagsisi. Hindi ko gustong maging ikatlong partido sa isang relasyon na hindi ko alam mula sa simula. Hindi ako ikatlong partido. Leo madiin si Leo si Clara, at ako nagiwalay kami 4 na buwan na ang nakalipas. Ang maalarawan na iyon ay nakaraan. Kaya bakit hindi mo sinabi? Dahil akala ko kung maniniwala ka sa akin hindi mo na kailangan ng ebidensya. Tumawa si Ana, isang mapait at pagod na tawa, hindi kusang dumarating ang tiwala. Lalo na sa isang taong dumaan sa pakabigo tulad ko. Tumalikod siya upang umalis ngunit ilang habang lang hinawakan ni Leo ang kanyang kamay ng mahigpit na parang kung bibitawan niya mawawala siya muli. Humihingi akong paumanhin dahil hinayaan kitang harapin ang iyong sariling pangamba, ngunit sa pagkakataong ito hindi na kita hahayaang mawala pa. Tumayo sila sa gitna ng malaking palengke, maraming tao ang dumadaan ngunit walang sinumang nakakaalam. Ang dalawang taong iyon ay nagsisikap na pagalingin ang isang sirang bahagi na pareho nilang kinatakutan harapin. Marahang umihip ang hangin na parang isang buntong hininga. Dahan-dahan na hinawakan ni Ana ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, kung sasama ako sa iyo, maglakas loob ka bang sumama hanggang sa huli? Hindi sumagot si Leo. Niyakap niya ito. Nag-iisa akong naglagbay sa loob no 15 taon naghihintay sa iyong pagbabalik. Kaya kung sa pagkakataong ito ay makasama tayo, handa akong sumama hanggang sa dulo ng aking buhay. Marso sa San Jose, banayad ang sikat ng araw na parang yakap ng isang ina sa kanyang anak na matagal nang umuwi. Ang mapunong kapo ay namumulala ang matingkad na pula sa isang sulok ng probinsya. Ang mabulala ay parang matahimik na apoy na nagliliyap sa ilalim ng asul na kalangitan. Ana si Ana at Leo ay bumalik upang bisitahin ang lumang bakuran ng bahay kung saan minsan ay may bagyo, ngayon ay naging isang maayos na alaala. Ang dating biyanang babae ay sumalubong sa kanila nang walang sinasabing, ngumiti lang. Ang ngiti na iyon ay nakpaya kay Ana. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, hinawakan niya ang kanyang kamay, mainit tulad ng araw na bago pa lang siyang manugang. Alam ko na wala kang kasalanan, naligaw ka lang, ngunit ngayon ay bumalik ka na sa tamang lugar. Nang araw na iyon dinala ni Leo si Ana sa kanyang probinsya, hindi upang ipakilala at hindi rin upang ipakmalaki, kundi upang silang dalawa ay tumayo sa harap ng puntot ng ina ni Leo, ang taong sinabi niyang ang unang babae na nagturo sa kanya ng pagpapasensya para sa pag-ibig. Tahimik na inilagay ni Ana ang pumpon ng puting daisi, walang sinabi. Ang hangin ay humihip na bahagyang gumalaw ang kanyang buhok. Nakatayo si Leo sa likuran niya, niyakap siya, hindi na kailangan pang magsalita, sapat na ang lahat. Isang buwan pagkatapos, nagkaroon sila ng simpleng kasal, walang engrandeng pagdiriwang, walang barong at tapis, walang paputok, walang makulay na toldatanging. Ilang lamesa at upuan sa ilalim ng lumang puno nga akasya, ilang lutong bahay na pakain, ilang tunay na ngiti. Hindi marami ang kaibigan ngunit lahat ay ngumiti, isang ngiti na punong damdamin. Dumating din si Mang Carlos. Nakatayo siya sa malayo, nakasuot ng puting polo, walang sinasabi, tumango lang.
Lumapit si Leo at yumuko upang magpasalamat. Lumapit din si Ana at hinawakan ang kanyang kamay. Isang hawa ang kamay ng isang babaeng minsan nang naligaw ngayon ay alam niyang lumalakad siya sa tamang direksyon. Nang gabing iyon ng kaunti na lang ang mabisita, umupo si Ana at Leo sa ilalim. Nang puno ng akasya sa likuran ay ang tunong radyo na nagpapatuktong kantang isang bahay na tila malungkot ngunit mainit. Noon inakala mo bang magpapakasal ka ulit? Tanong ni Leo. Ang magamata ay kumikislap sa dilaw na ilaw. Isinandal ni Ana ang kanyang ulo sa balikat nito. Nakapikit ang magamata. Hindi akala ko mamamatay ang puso ko kasama si Marco. Kaya ngayon ano ang nararamdaman mo? Naramdaman kong hindi ito namatay, naghihintay lang ito sa tamang taong magliligtas. Mahigpit na hinawakan ni Leo ang kanyang kamay. Sa kanyang puso si Ana ay hindi na ang manugang na minsan nang tahimik na umiyak sa maliit na kusina. Siya ay isang malakas na babae, matapang magmahal, matapang masaktan at matapang magpatuloy. Ang buhay bawat isa ay mayroong mga tahimik na sandali. Mayroong nakakalampas, mayroong nalulunod. Ang mahalaga ay kung sino ang nandun upang hawakan ang ating kamay nang hindi bumibitaw. Ang buhay ni Ana ay isang musika na may maraming tahimik na bahagi. Isang manugang na nawalan ng asawa nang hindi pa nagiging ina, namuhay sa ilalim ng tingin ng pagdududa, na hanap ng pag-ibig sa hindi inaasahang lugar. Ang kanyang biyenan na pinakamahigpit at pinakamalamig. Ngunit pagkatapos pinili ni Ana na lumabas sa dilim na iyon. Hindi umiwas, hindi sinisisi ang iba, pinili niyang mamuhay nang may pananagutan sa kanyang damdamin at hindi ikinulong ang kanyang sarili sa ipinagbabawal na bagay na itinambak ng lipunan. Nagmahal siyang ibang tao na hindi perpekto, hindi marilag, ngunit tapat at matatag. At ang pag-ibig na iyon ay hindi nagmula sa isang unang tingin kundi sa daan-daang beses na paglingon sa tuwing bibitaw ang isa. Ang pinakamalaking aral mula sa kwentong ito ay na sa buhay hindi lahat ng naliligaw ay may kasalanan at hindi lahat ng relasyon na nagsimula ng mali ay nagtatapos ng mali. Mayroong pagkakamali na kailangan ng oras upang gumaling. Mayroong sugat na kailangan lang isang taong sapat na mapagpasensya upang maghintay sa ating pagbubukas ng puso. At ang pinakamahalaga, ang pag-ibig ay hindi laging sa tamang panahon, ngunit kung sapat na tapat lagi itong makakahanap ng paraan upang bumalik. Ang kwento ni Ana ay hindi isang fairy tale, ngunit totoo ito. Ito ay tulad ng libu-libong pangkaraniwang kwento sa buhay kung saan ang matao ay tunay na nagmamahal, tunay na nagkakamali at pagkatapos ay tunay na nagtatama. Tayong lahat ay minsan nang nakatayo sa pagitan ng tama at mali, ngunit hindi upang humatol kundi upang pumili kung paano magpatuloy ng ayon sa ating puso.